Amen. Purihin ng Diyos na ako'y binigyan muli ng pribileyo na tumayo dito sa likod ng pulpito at patuloy na iniling ko na dalayan niyo mga minamahal na kapatid sapagkat kailangan ko ang tulong ng inyong panalangin at sa tulong ng Espiritu Santo. At sa oras na ito ay nandiyan ko po kayong tumayo at ating basahin ang ating teksto. Babasa po tayo ng 2 libro, umpisa natin sa Ephesians chapter 1, 7 to 12. Ephesians chapter 1, 7 to 12. Sabi po rito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He has abounded towards us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure, which He has purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after the counsel of His own will, that we should be the praise of His glory, who first trusted in Christ. Ito sa Colossians chapter 1, verse 9, 10, hanggang 11. For this cause we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Tapos sandali manlangin. Amang banal na dakila may bigin, Panginoon sa lahat. Pinupurihan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa iyong kadakilaan sa iyong buhay. Salamat, Amang Diyos, sa oras na ito na muli kami yung tinipon ng iyong mga anak na makabahagi sa pagputol-putol ng tinapay ng buhay. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalayan mo ang gawain ito, Amang Diyos. Amen. Padama mo yung pag-ibig at banal na presensya sa iyong pag-aaral sa oras na ito, Panginoon. O mangusap, Panginoon, o mangaral, hamunin mo kami, Panginoon. Usugin mo kami ang banal na salita. Palakasin, pagtibayin ang pananampalataya. Na kami, Panginoon, ay magawa rin namin amang Diyos sa iyong kalooban. Habing kami nabuo. Tulungan mo kami, Panginoon. Alalahanin mo rin ang iyong tagapagsalita. Bigyan mo na akong karunungan na gagaling sa iyo. Na masaysay ang hiwaga ng banal na salita. Na may kaliwanagan. Pangyarihan ng pag-ibig gagaling sa iyo, Panginoon. Madama namin muli, Panginoon. At makamta namin, Amang Diyos, ang pangailan namin kaluluwa. At tinangkin namin tagumpay ng gagaling sa iyo. Pangalan pa Jesus, sa madala. Sa ating pag-aaral, pamamagatan natin yung pag-aaralan natin yung deeper spiritual insight.
deeper and spiritual insight. Sa Tagalog, yung mas malalim na pananaw na pang-espiritual. Mga kapatid, ang Panginoon o ang Diyos natin ay sabi nga, He's a wonderful God. At hindi lang natin to basta sinasabi sapagkat naranasan natin. Nagkaroon tayong karanasan sa Panginoon at nagbigay siya ng mga gandang revelations, mga dakilang revelations sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Nakilala natin ang Diyos, nakilala natin ang ating sarili, higit sa lahat nakita natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At isang bagay na kamangha-mangha rito, na tayo'y nilalang ng Diyos ng mayroong kabuluhan. Na mayroong tayong gagampanan, mayroon tayong gagawin, at tayo nilalang ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. At alam niyo ba na kung higit niyo maunawaan yung salita ng Diyos, hindi lang ito sa maunawa ng maintindihan, pero mayroon pang higit na mas malalim dyan na ibig iparating ng Panginoon sa atin upang higit tayong maging magtumibay. At ang pundasyon ng ating pananampalataya ay nakasalig palagi sa Panginoon, sa katotohanan, sa Espiritu Santo. Alam niyo ba na tayo'y nabubuhay sa gitna ng dalawang mundo? We live in the midst of two worlds, the material world at saka spiritual world. Yung material world, mga kapatid, nakikita sa pamagitan ng ating mga mata. Nadarama, ito rin ay nadarama na nakikita, naririnig natin, nararanasan. Kaya sinabi nga na yung material world is a world of senses. Dito tayo nakatira, namamasdan natin yung magandang nilikha ng Panginoon, yung mga bundok, mga dagat, yung magandang tanawin dito. At nakikita lahat ito ng lahat ng mga tao. At tayo rin mga kapatid ay habang nandito pa tayo sa lupa, ito yung kinakarap natin sa araw-araw mga minamahal na kapatid. Pag pinatungkol mo yung familial world, tawag nito yung material world, siyempre nandito rin yung tinatawag na physical bodies. At nandun tayo, pag may physical bodies, meron tayong physical relationship. Kaya sa mundong ito, nandito pa yung ating mga pamilya, ating mga kaibigan, mga kapatid, yung ating mga kapatiran na nabubuhay pa, kasama natin sila. Nandito pa rin yung ating mga trabaho, ating mga profesyon, maging yung ating mga pag-aari sa libutan ito, mga material na pag-aari. Nakikita rin naman natin yung pag-unlad, yung mga teknolohiya, mga imbensyon ng mga tao, na ito rin ay nagiging kapaki-pakinabang sa atin. At tigit sa lahat, meron ding, pero sa kabila noon, mga kapatid, dito rin sa sanlibutan ito, nakikita rin natin isang parting madilim. Pag nakikita natin yung kadiliman ng kasalanan. Nakikita natin yung mga bagay na makasalibutan, yung worldliness. At dahil dito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Nakikita rin natin yung discouragement, disappointment, mga kahirapan, mga kapatid, nakikita natin yung kahinaan, nakikita natin yung mga karamdaman. Nakikita rin natin yung kamatayan, death in the family. Mga kapatid, at merong sakit na darama natin.
darama rin tayo ng takot, lungkot. At mga kapatid, alam niyo ba na we're living in this broken world? Meron isang bahagi na binigay ng Panginoon, ito yung spiritual world. Ito yung pinakamaganda sa parte na ibinigay ng Panginoon. At hindi lahat nakakakita nito. Pag pinag-usapan natin spiritual world, ito'y nakikita lang sa matang may pananampalataya. Yung isa sa mata natin physical, nakikita yung material world. Pero yung spiritual, makikita mo lang yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung mga tao na binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata sa katotohanan. Binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata sa Diyos. Kung paano ni-reveal ang Panginoon niya. Yung mga hindi bulag sa katotohanan. Mga kapatid, pag pinatungkol mo yung spiritual world at saka material world, alam mo ba sa umpisa, napakaganda ang umpisa niyan. Kasi kung titingnan mo ang Genesis, nilalang ng Diyos ang mundo. Lahat ng magaganda inilagay ng Panginoon doon. Mga puno, yung nagbubunga, mga halaman, river, bundok, lahat yan binigay ng Panginoon doon. Pati mga hayop, nilagay ng Panginoon. Lahat sabi niya mabuti. At iniligay niya ang tao. Na lahat ng pangailangan ng tao ay ibinigay ng Diyos. Isipin mo nung time na yon, hindi naghihirap ang tao. Maligaya ang tao, walang problema. Wala siyang sakit at pagpapatuloy natin mamaya, wala siyang nararamdaman na lungkot. Ngayon, doon sa delikha ng Panginoon na mundong yun, meron siyang isinama. Nagsama yun, yung spiritual world. Kasama nila ang Panginoon, si Adam, si Eva, doon sa Garden of Eden. At higit sa lahat, mga kapatid, nakakausap nila ang Panginoon. Naranasan nila yung presensya ng Panginoon, kinakausap sila, lumalakad na kasama nila. Yung time na yun, nagkasama yung material world at saka spiritual world. Nandun ang tao. Sapagkat yun ang kagustuhan ng Panginoon. Nagkaroon ng intimate at saka personal relationship ang Diyos at saka tao. At naranasan nila, yun ang pinakamagandang karanasan na nangyari sa kasaysayan ng tao. Pero ano nangyari, mga kapatid? Nagkasala. Alam na natin kwento, nagkasala si Adam sa si Eva at nasira yung kagandahan ng creation ng Panginoon. Yung nilalang niyang mundo, pinalaya sila doon. At sabi nga nung umpisa ng kahirapan, na kinakailangan ikaw ay magtrabaho, kakain ka sa pamagitan ng iyong pawis. Dumating ang sakit, dumating ang lungkot, dumating ang kahirapan. At ang tao nahiwalay doon sa relasyon niya sa Panginoon. Nasira lahat yun, mga kapatid. Di sana, kung hindi nagkasala si Adan sa si Eva, nandun tayo. At alam ba doon sa time na yun, walang kamatayan. Nandun yung tree of immortality. Kaya pinalayas sina Adan sa si Eva doon nung nagkasala sila eh. Hindi na sila karapat dapat doon. Kaya nagkaroon na ang tao ay magkakasakit at mamamatay. Pero salamat sa Panginoon. Sa pamagitan ni Kristo, sa kanyang buhay, sa kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli, marirestore muli ang kagandahan ng nilikha ng Diyos sa ating buhay. At ito is more on spiritual aspect.
Kasi yung sanlibutan ito, mga kapatid, mayroon ng hangganan. Ito ay mawawala pagdating ng araw. Lahat na nandito, mawawala. Lahat ng pinaghirapan natin, mawawala. Ultimong katawang ito, mayroon ng kamatayan. Iiwanan natin ang katawang ito sapagkat ang katawang ito ay nilikha pang lupa lamang. Ngayon, mayroong isang mundo na kailanman hindi mawawala. Na lahat ng mga bagay nandun ay magpawalang hanggan, kundi ito yung spiritual world. Kaya kinakailangan natin na higit nating maunawaan, maintindihan na may mas malalim, mga kapatid, na sa ating pag-aaral na ito, mas malalim ang pananaw natin pagpatungkol sa mga bagay na pang-spiritual. Sapagkat, mga kapatid, ang spiritual insight, ito ay isang regalo ng Diyos. It is a gift from God. It is the ability to discern and understand deeper truths and insights derived from faith. Ito'y dahil sa pananampalataya. Ang katotohanan ay sa Diyos. Ang kanyang banal na salita, ang katotohanan. Kung ikaw ay nasa religion lang, nandun ka lang sa religious world, wala ka pa sa spiritual. Kinakailangan makapasok ka sa spiritual sa karya ng Diyos. Mga kapatid, ito rin ang siyang nagbibigay ng karapatan na tayo ay makapag-connect. Meron tayong connection sa Panginoon. It allows us to connect to God. It's beyond material aspects. Ngayon, yung deeper spiritual insight, sabi nga, it begins with regeneration. Alam mo ba sa material world, paano tayo nakapasok dito? Di ba tayo ipinanganak sa material world? Ganon din sa spiritual, mga kapatid. Kaya tayo makakapasok sa spiritual na karya ng Diyos sa pamagitan ng may panganak spiritually. Kaya sabi dun sa John 3:5, maliban na kayo pinanak sa Espiritu, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya it starts with regeneration. Ikaw ay mabago. You enter the spiritual world by a spiritual birth. Dito sa Titus chapter 3, verse 4 hanggang 6, sabi niya, ngunit ng mahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa magawa sa katwiran na ginawa nating sarili kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at sa pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ang sagana sa atin sa pamagitan ni Kristo ang ating tagapagligtas. Anong sabi rito? Niligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. That's a very deep spiritual insight na ikaw ay huhugasan ng Panginoon, aalisin lahat ng kasalanan, at ang pagbabago ng gagaling sa Espiritu Santo na ikaw ay panganak na muli, ikaw ay mabago ang iyong buhay. Amen? Narito tayo ngayon sa loob ng kaharian ng Panginoon. Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. Kaya yung mga tao, ito ay siya dapat maalaman nila. Na hindi lang tayo namumuhay sa salibutan ito sa material world. Mayroon pang mas dakila na ito'y pinapanawagan ng Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya tinagarang salita ng Diyos para maalaman nila. Pero kung minsan ang tao matigas, nananatili sa kanyang paniniwala, sa kanyang mabuting gawa, pinanghahawakan ang kanyang mga material na bagay, mga opinyon, mga kapatid, dapat makita nila na mayroong mas malalim. Hindi lang basta papasok ka sa simbahan
o sa church, o saan man na religious organization, nasa Panginoon ka. May mas malalim dyan na kinakailangan ikaw may panganak Espiritu. Mga kapatid, para sa mga hindi pa nakapasok sa spiritual kingdom ng Panginoon, ito kaya ito'y pinag-aaral natin sapagkat hindi lang naman tayo, kundi sa mga tao rin na hindi pa nakakapasok. Marami ang papasok sa kapamakan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Marami, mas kokonti ang papasok sa karera ng Diyos. Nawa, tulungan na tayo ng Panginoon na may dalangin at may hayag ang kanyang ebanghelyo. Na hindi lang tayo kundi ating mamahal sa buhay hanggang sa ngayon di pa naliligtas. Ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. At bilang Kristiyano mga kapatid, higit pa tayo maging malalim sa ating buhay spiritual. At sa ating pag-aaral na ito, nawa ay matulungan tayong Panginoon. Dito sa Psalm 16, 7-9, sabi po rito mga kapatid, aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko sapagkat kung siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya aking puso ay masaya at aking kalwalhatian ay nagagalak, ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. Alam niyo mga kapatid, napakaganda yung sinabi rito ni Haring David dito po sa 16:7 hanggang 8:9. Sabi po niya mga kapatid ay gagamitin natin yung 16:7, 8, and 9. Sabi niya, I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. At tapos sa verse 8, I have set the Lord always before. Mga kapatid, yun ang isang napakaganda na tinuturo. Having that deeper spiritual insight to put God first in our life. Yung bang ginagawa natin mga kapatid? Na sabi na masasabi ba natin na nilalagay na lagi ang Panginoon sa harap ko? Ibig sabihin, kung sinabi natin God's first, siya nauuna. Amen. Ibig sabihin sa focus ng ating buhay, ang Panginoon ang siyang mauuna. Amen. Hindi yung ating sariling kalooban. Kundi ang kalooban ng Panginoon, nakafocus tayo doon. Bakit kinakailangan yon? Sapagkat Diyos na makapangyarihan lahat yan. Isipin mo na lahat ng tinatamasa natin sa oras na ito ay galing sa Panginoon. Yung buhay na ito, mayroon tayong lakas at buhay tayo humihinga galing sa Panginoon. Yung karunungan na sa atin sa Panginoon, lahat ng ating tinatangkilik sa Panginoon, tapos hindi siya mauna. Kuminsan mas sinuuna natin ating sarili kaysa Panginoon. In a way that napapabayaan natin yung mga bagay na spiritual, inuuna natin yung mga bagay na material. Pero si Haring David, sinabi niya rito na aking inilalagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Because he's at my right hand, I shall not be moved. Alam mo ba yung pag sinabi mong right hand, di ba yun ang pinakamalakas na parte sa dalawang kamay natin? Amen, mga kapatid? Amen. Unless na ikaw ay left-handed. Di ba? Bibira left-handed dito, pero may mga left-handed. Pero generally, pag pinag-usapan mo yung sa anatomy, mostly people are right-handed. Kaya naging left-handed yung tao dahil yung isang parte ng brain niya, hindi ko may pala gusto, pero dun sa brain nag-ano yun. Kaya mas malakas yung kaliwang kamay. Nga pati yung kanang kamay, di ba yun ang ginagawa natin? Magmalakas. Ibig sabihin, ang
sa Panginoon, siya ang pinakamalakas sa atin. Malakas ba ang Panginoon sa atin? Amen. Amen ba? Amen. O mas malakas tayo sa Panginoon? Kasi nakikita ng Panginoon sa puso natin yun. Kung sino ang mas malakas, siya ba? O yung ating sarili? O yung ibang tao? Diba? Kasi dito sa atin, pag tayo nag-work, pag sinabi ng boss sa atin, sunod tayo kagad eh. Sinabi ng Panginoon alanganin tayo kung susunod tayo. Sino bang mas mataas? Ang Panginoon yung boss natin. Diba? So, naging halimbawa yun. Ganon din, hindi lang yun. Kung minsan, mas pinapakinggan natin yung tao kaysa ang Panginoon. Alam niyo ba mga minamahal na kapatid? Dito sa verse 6, verse 7, I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instruct me in the night season. Sabi niya, aking pupurin Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo at tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Tingnan mo yun. Kaya natin nilalagay ang Panginoon, siya ang nag-guide, siya ang ating counselor. Guidance and counselor, mga kapatid. You have to focus on God's first in all aspects of life. Kinakailangan siya ang center point natin, mga kapatid. Christ is the center point. Ang kanyang salita, ang siyang pangunahin dyan, mga kapatid. There's a rules of law. Pero it is the gospel. That's why we have to set before men the gospel. Yan, kung nilalagay mo lagi ang Panginoon sa harap mo, dapat yung kanyang salita. Amen. Nilalagay mo. And you have to trust. To trust God is to trust His word. That's the object of the faith. To obey and depend. Tatanda natin mga kapatid na we have that greatest counsel, greatest guidance sa pamagitan ng ating Panginoon. Alam mo, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, palagi tayo nag-aaral, ano? Yung tulad ngayon, nandun tayo sa examples in Old Testament. Nakita mo yung spiritual insight ng mga pinag-aaralan natin yan. Kung paano sila naging halimbawa sa pananampalataya, sa courage, integrity, at mga kapatid. Iniwan sa atin ng mga halimbawang yun para tayo rin tularan ang mga yan. Maging tayo rin ay magkaroon ng inspirasyon, encouragement na ito rin ay magawa natin. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na magkaroon ka ng inspirasyon. Ang Panginoon ang ating inspirasyon. Yan ang naging inspirasyon na lahat. Alam ba yung pinakita ng Panginoon na deeper insight sa kanyang spirit? Sinong inuuna niya palagi? Ang Diyos pa. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga yun ang ginagawa niya. Magmula sa umpisa hanggang sa kamatayan. Binigay niya yung halimbawa yun. Siya Diyos na nagkatawang tao, pero siya ay nanalig sa Diyos. Sumunod. Minahal niya. Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Iisa. Mga kapatid. At isang napagandang bagay sa isang Kristiyano na dapat natin tandaan na dapat nating maalaman na sa ang isang Kristiyano sa malalim na pananaw niya, tayo ay palaging mapagtagumpay. Amen, mga kapatid. That's why we have to live the day by day in spiritual victory. Nandito tayo sa libutang ito, meron tayong mga alalahanin, meron tayong dinaranas, meron tayong daladalanin na pasanin, may sakit, meron tayong pangailangan pinansyal, meron tayong pangailangan sa relasyon, may mga problema, sa trabaho, kung saan saan.
Pero hindi necessary na tayo ay mag-give up. Tandaan natin, the world is passing away. Matatapos to. Pero yung spiritual natin, tayo inaaralan palagi, mga kapatid, na sa kabila ng mga bagay na ito, mga kapatid, tayo magpumilit na magtagumpay. Doon sa 1 Corinthians 15:57, sabi po rito, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa pamagitan ng ating Panginoon tayo magtatagumpay. Ngayon, meron bang Kristiyanong talunan? In the first place, nagtagumpay ka na eh. Dahil sa Panginoon, sa kasalanan. Kaya nandito tayo sa spiritual. Alam mo ba, dahil sabi nga tayo dinala doon sa heavenly places. Pag nasa heavenly places ka, nasa taas ka, nandito ang sanlibutan. Mataas na kalalagayan kay nilagay ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wala na tayo doon sa mga bagay na sanlibutan. Bagamat tayo nakatira sa mundong ito, pero sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, hiwalay na tayo. To win the battle against worldliness and sin. Pero ilalalim pa natin mga kapatid, paano yung ating sarili? Ito yung kalaban natin palagi. Alam niyo ba na there's a blessing of self-denial? Naunawaan niyo ba yung mga kapatid? The blessing of self-denial na mismong ang Panginoon ang siya nagsabi na maliban na iwanan ang iyong sarili. Hindi kayo makakasunod. Hindi kayo magiging alagad ko. Dahil ito ang lalaban. But we have to live the day in spiritual victory. It's one day at a time, mga kapatid. Yung sarili natin ang siyang lumalaban para tayo ay maging masunurin sa Panginoon. Kuminsan. Kaya, kuminsan tayo ay walang sigla. Kuminsan tayo tinatama. Ang sarili natin kuminsan ang siyang pumipigil para tayo ay mag-commit sa Panginoon. I-consecrate yung ating sarili. Ba totoo ba yan, mga kapatid? Kasi meron pang mga reservasyon. Alam mo pa na ang Panginoon, lahat yan, pinagtagumpayan niya. Amen. Siya nagkatawang tao. Tao siya nung siya ay dumanas ng kahirapan. Bagamat siya Diyos, siya nagkatawang tao. Dininay niya ang kanyang sarili. Sipin mo, nakaupo siya sa trono. Bumaba siya. Kami na mga kapatid sa Panginoon, sabi po rito sa verse 58, sabi niya, mga kapatid, kung minamahal kayo, magsitatag. Magsitatag at huwag makilos. Napakahirap kuminsan na ipamuhay ito kung meron kang problema. Kung meron kang dinaramdam, kung nararanasan mo yung mabagay. Sasabihin ng iba, madaling ipangaral, pero pag ikaw ang nakaranas nun, mabigat. But you see, kung may problema ba tayo, ito na ba yung huli? It is the end of time? Ito ba yung huli? Ito bang magiging way na tayo manghina? Kung mayroon tayong problema, may temptation, o ano man ang pasalin mo natin. Ito ba ang dahilan para tayo humiwalay sa Panginoon? Kaya nga sabi rito,
ni Pablo, huwag kayo magsitatag, huwag makilos. Alam mo, pag ikaw ay namumuhay para sa ating Panginoon, mga kapatid, kasama ang Panginoon. Siya nagbibigay ng lakas, resistance, at upang mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga bagay na dumarating sa atin. Sabi rito, huwag makilos. Ibig sabihin, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Magpatuloy ka pa rin. Mga kapatid, alam naman natin, kaya alam niyo ba na ang problema ay kakambal na natin. Kambal na natin yan. Sino ba walang problema? Araw-araw haharapin natin yan. Pero araw-araw din tinitiyak ng Panginoon yung victory. Kasi mayroong ibinigay ang Panginoon. Mahal na mga kapatid na kaparaanan para tayo ay magtagumpay. Amen? Diba sabi nga, yung solution ang kailangan natin. At palaging sabi natin, mayroong solusyon ng Panginoon. Mayroong magagawa ang Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Sabi po rito, abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi niya, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabulan sa inyo ang iyong gawa sa Panginoon. Tayo nagtatrabaho, alam natin may sweldo. Dito tayo sa abroad, pag katapos ng retirement, meron tayong, ano yun? Tayo nag-retire, merong pension. Amen? Meron tayong pension. But, yan ay pang material lamang, mga kapatid. At pagdating ng pension, kulang na yan eh. Hindi mo na ma-enjoy tulad ng ikaw ay nagsusweldo. Kasi sumusweldo ka bi-weekly. Yung pension yung once a month lang. O, tandaan mo yun. Hindi kasing laki ng sinusweldo. But mga kapatid, iba yung sa paggawa sa Panginoon. Kasi sa pagtatrabaho natin sa material, tayo nag-i-invest para sa ating pangailangan material. Amen? Tumutulong tayo sa ating mga sa buhay, sa ating sarili, ating kapwa. Pero yung sa spiritual na paglilingkod, mga kapatid, nag-i-invest tayo saan? Sa langit. Amen? Kaya kinakailangan tayo masigasig doon. Sumasagana tayo sa pagtatrabaho. Anong sabi rito sa ating binasad? Nasabi po rito mga kapatid ay hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Ang sabi natin Panginoon sa Kristo, mag-ipon kayo ng mga kayamanan na hindi nasisira, hindi nananakaw, hindi kinakalawang. Mga kapatid, nakita natin dito na napaganda po yung tinuturo na higit pa tayong maging malalim doon sa ating pagtatrabaho sa Panginoon. At isang napaganda rin na maano natin yung deeper spiritual insight give us the courage. Alam mo yung pinag-aaral natin kanina, maganda yung pag-aaral natin sa kay Joshua ano po, na yung bakit siya nagkaroon ng ganong karapatan. In a way na siya matapang sa Panginoon. Hindi yung maging, namin kasi may matapang sa salibutan. Pero sa kasamaan. Kita mo, sa Pilipinas, ang daming matatapang eh. Mga lahi ni Bonifacio. Pero tayo'y lahi ng Panginoon. Matapang tayo in a way na sa katotohanan. Ngayon, babasahin natin kung anong sinulat dito sa Biblia. Tapangan natin yung, pakikinig, huwag tayong aantukin. Ano po, mga kapatid. Sabi rito, kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Amen. Be of good courage and He shall strengthen your heart, all you that hope in the Lord. Ngayon, kailangan natin yung tapang. Bakit tayo maging matapang? Sabi niya, kayo magpakalakas, magdalang tapang ang iyong puso. Yung tapang nang gagaling sa loob.
Alam mo ba na pag sabi kanina na tayo nakikipaglaban pala. Hindi sa mga bagay na material, hindi sa mga bagay na physical na dumadaan ang dugo, kundi sa mga spiritual. Ang pagkipaglaban natin yung sa higher spiritual places. Yung mga dark, kapatid, sa kadiliman. Doon ang pakipaglaban natin. Ngayon, bakit tayo maging matapang at tayo malakas? Sapagkat, kasama natin palagi ang Panginoon. Amen. God is always present in good times and bad times. Kasama natin ang Panginoon na siya umalalita sa atin. Alam ba yung mga Israelita? Bagaman marami silang pagkukulang, hindi sila iniwanan ng Panginoon. Kasi yung kanilang mga leader ay matutuwid, mga kapatid. Sila ay matatapat. May dala silang tapang. Lahat ng mga ginamit ng Panginoon. At mayroon sila lakas na magpatuloy sa sinasabi ng Panginoon. Yung kalakasan that we have to endure the trials and suffering that will come to us. At present times. Alam mo ba na yung ating paghirap na ito, hindi lang sa ngayon. May mga darating pa habang nandito tayo. That's a part. Yung dinanas ng mga Israelita, kahirapan din eh. Pero kasama nila ang Panginoon. Tayo ay nakikipaglaban ayon sa katwiran ng Diyos. Hindi tayo nakikipaglaban, tayo umaayon sa masama. Makikita natin dito, kung pag-aaralan mo mabuti yung pinag-aaral natin, yung kay Joshua, mga kapatid. Panginoong si Kristo, siya yung nandun na pumapatnubay sa Kanya. Panginoon, yung nakita natin doon, yung mayroong dalang tabak na siya ay, sabi niya, lingkod ng Panginoon. Mismo ang Panginoon yun, mga kapatid. Kasi lumuhod si Joshua at sinamba. At sabi sa kanya, alisin mo ang iyong sandal sapagkat ang kinaluruan ay banal, mga kapatid. Nakita natin doon. At ano pa nakita natin doon, mga kapatid? Yung pagsunod ni Joshua, may katapangan siyang sundin kalooban ng Panginoon. Hindi, kaya sa pagsunod, maging matapang tayo. Hindi tayo naging matapang sa hindi pagsunod, kundi sa pagsunod, mga kapatid. Sapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya, narinig niya yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, hindi kita iwanan o pababayaan. Mga kapatid, nakita na ba natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Amen. Amen, di ba? Amen. Nakita natin yan. Naranasan natin. At kung nakita na naranasan natin, di ba nagiging inspirasyon? Encouragement sa atin yan. Na nung dumating sa atin, nauunawaan na natin ngayon. Ang sabi ng Panginoon, I'll never leave you nor forsake you. Amen? Amen. Ngayon, mayroon tayong isang bagay na dapat makita rito, na maunawa natin sa buhay. Alam mo, sa buhay, mga kapatid, may tayong tinatawag na physical life. Meron din physical death. Sa physical life, ibig sabihin, practical lang, di ba? Pag malakas ka, bata ka pa, malusog ka, may buhay. Pero yung buhay yung galing sa Panginoon, ha? Hindi sa atin yun, kahit mag-exercise ka pa eh. Kung talagang kukunin ang Panginoon ng buhay mo, kita mo yung mga iba nag-exercise. Na brain aneurysm, namatay. Hindi yun kundi ang buhay ng tao sa Panginoon. Ngayon, ang physical life, mayroon ding physical death. Kasi yun ay bunga ng kasalanan yan. Mamamatay ang tao ngayon. Amen.
dapat natin, napakahirap, lalo na pag yung mahal mo sa buhay ang kinuha ng Panginoon. Masakit, lalo na pag magulang, di ba? Masakit. Pero mga kapatid, that's the reality. Hindi naman sinasabing maging matigas ang ating puso kung hindi. Maunawaan natin yan. But one thing is certain, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, pinapag-ebanghelyo na maging handa. Yung ating mamahal na sa buhay na namatay, meron tayong assurance that they are in the better place with the Lord. Amen? Na sila nandun na. Wala na, malaya na sila sa karamdaman at sakit. Malaya na sila sa kalungkutan. Malaya na sa lahat ng kahirapan. Kung tutusin, mas mapalad na sila. Nandun na sila eh. Tayo nandito pa. Pero hindi naman yung nangangahulugan na tayo naman ay magpatuloy pa rin. Na, ngayon, unawaan natin na mas malalim. Merong spiritual life and spiritual death. Tandaan natin yun. Spiritual life sa Panginoon. Na kinakailangan we have to grow. Hindi lang tayo nananatili. We have to grow in perfection. We have to grow spiritually, mga kapatid. Maging matibay tayo. Dahil kung hindi tayo lumago at mag-grow, tayo mamamatay spiritually. Manghihina. Kaya kita mo yung mga kapatid natin na dati sila ginagamit ng Panginoon. Nalamig sila. Hanggang ngayon di pa nakapanumbalik. Matatapang mangaral. Pero nanghina. See, nakita natin doon. Ngayon, we have to discern that time an opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Time is very precious. Ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, alalahanin niyo yan. Ngayon pa lang nalaman natin na matayan na ating kapatid. Kanina, tinext sa akin na matay yung dati namin tinitirhan nung kami sa college si brother. Sabi na matay na. You see, hindi natin alam. Yung inevitability ng death, hindi natin malalaman kung kailan. That's why we have to redeem the time. Mga kapatid, yung time allotted to us, atin lang yun. That's individual. Maaring tayo maging mabuhay na matagal, pwede maigsi. Pero dapat, mga kapatid, kasi material yan, physical yung pinag-uusapan. Physical din. Pero dapat yung spiritual natin, tayo maging malago. Tayo madatnan ng Panginoon na masipag. Tayo madatnan ng Panginoon nagtatapat. Madatnan tayo ng Panginoon na tayo ay aktibo ating buhay. Kasi hindi natin alam. Yung isang ating kapatid nasa hospital ngayon, ginagamit ng Panginoon yung pastor na. Si brother, si Isabela, sa Mingo, may sakit siya. Nakoma siya, mga kapatid. Hindi natin alam. But you see, ang pinag-usapan natin, yung time allotted to us, dapat samantalayin natin yung binigay sa atin opportunity ng time na yon. Opportunity to work for the Lord. We have to prepare, mga kapatid. Maya-maya masaya tayo, bukas malungkot ka, hindi mo alam may mangyayari. Alam mo ba na everyday tayo ay humahakbang lumalapit palagi sa dalawang destinasyon, sa kamatayan at saan? Sa judgment. Dalawa yun na nilalapitan natin. Ngayon, we have to discern the time na anytime darating yung dalawang yan. Either kamatayan o ang pagbabalik ng Panginoon. Tayo ba'y handa, mga kapatid? At dapat malaman din natin yung ating spiritual standing. Alam ba yung pagiging matapang? Yung pagiging matapang, kailangan magkaroon ka rin ng humility. Amen. Na makita mo yung sarili mo sa kalalagayan ng Panginoon. Hindi mo tinitignan yung iba. Tignan mo yung sarili mo. Ano bang standing mo sa Panginoon? Kasi kung minsan, nakikita natin yung iba. Yung ating sarili natin nakikita. Ano yung standing natin sa Panginoon? Kung kukunin ka ba ng Panginoon sa oras na ito, ikaw ba ay handa? Dapat ba tayo?
ang makasama ang Panginoon. Di siyempre sasabihin natin Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kinakailangan yan eh. Ngayon, it's about, ng last Sunday, it's about our choice and decision. Kailangan mayroon maging wise tayo sa choice and decision natin. Every day, binibigyan tayo ng choice and decision. Between life and death, between blessing and cursing, serving the Lord or not, mga kapatid. Alam natin, pinag-aaral natin palagi yan. Pero kinakailangan din i-remind sa atin palagi ng Panginoon. Hindi lang sa inyo, ako, lahat tayo mga kapatid. Amen. Nire-remind ng Panginoon. Sapagkat nakikita rin ng Panginoon. Mga kapatid, isa pang makita natin na gaano natin kamahal ang Diyos sa ating buhay. It comes to love, marami tayong minamahal. Diba? Of course, minamahal mo yung magulang mo, kapamilya mo, minamahal yung kaibigan mo, minamahal mo yung kapatid mo sa Panginoon. Amen. Alam mo mga kapatid, yun ang napakanda. No? Yung we are in the spiritual kingdom, which is the church. Ang Diyos ay pag-ibig, nagmamahalan ang magkakapatid. Mhm. At isang bagay dapat makita natin na tunay nga ba natin minamahal ating kapatid. Kasi kung minsan meron pa rin hindi natin masyadong minamahal na kapatid. Kung mayroong ginawa sa atin, we have to forgive. Kung mayroon tayong nagawa, we have to ask forgiveness. Mga kapatid. The name of the love of God, kailangan natin na magmahal. At yung pag-ibig na yun, mga kapatid, ay dapat ay mapasakdal. Alam ba na one of the best thing na manifestation ng pag-ibig yung minamahal mo yung kapwa mo, patalagi mong dinadalangin niya. Kahit hindi kanya gusto, idalangin mo siya. Amen. At unang gawa mo siya ng mabuti. I know na kuminsan mahirap, lalo na pag mayroong ginawa siya ng hindi maganda. But alam mo ba na we should be forgiving people. We should forgive people. God forgive us. God the Father forgive us. Otherwise, paano tayo makapasok sa kanya ng Diyos? Mhm. Pag-ingatan natin ang ating sarili. Sabi nga, ingatan na inyong sarili na madatnan kayo walang dungis at kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tanda natin, we are always dependent. Various circumstances in different aspects of life, depende tayo sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, na binigyan tayo isang napakagandang buhay. Isipin niyo mabuti yan. That sabi ko palagi, out of the almost 8 billion people in the world, isa ka sa napabilang sa spiritual kingdom ng Panginoon. Kaya binibigyan ka ng more deeper spiritual insight. Amen. Na papaano ba ang mamuhay sa kaharian ng Diyos. Nandito na tayo. It's not only merely attending the church. Hindi lang nasa loob ka, nangangaral, nag-aaral, nagpe-fellowship, nagpe-prayer meeting. It's more than that, mga kapatid. Amen. At tanda natin, ang Panginoon palaging nakatingin sa atin. We cannot deceive God. Dapat magkaroon tayo ng awareness. Ang Panginoon nandyan palagi. Na kuminsan palagi na lang, di bali na uunawaan naman ng Panginoon. But pag palagi na lang yon, you really think so? Sipin natin yung awareness na yun. Na we have to glorify and honor in our life. Hindi tayo nagtatas ang tao.
But, alam mo ba na kung makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon, kanyang pag-ibig, yung how to billions, napakali lang tayo. Pero nakikita ka ng Panginoon. Amen. At tayo ay naglilingkod sa Diyos na kapangyarihan sa lahat. Na ultimo ating physical mismo. Hindi natin pwede makita ang Panginoon physically, kundi mamamatay tayo. But because we're in the spiritual world, it's a world of faith na binigyan tayo ng kaalaman, binigyan tayo ng vision, binigyan tayo ng outlook na makita natin lahat ito. The deeper mysteries of the Word of God. Nagiging maliwanag sa atin. Sipin mo yun, na noong araw din natin halos maunawaan. Alam natin doktrina ng kaligtasan, kabanalan, lahat yan. All about that. But yung doctrine ay walang kabuluhan yan kung wala sa buhay. Magiging scriptural at intellectual knowledge na lang yan. But without application, mga kapatid, sayang. Ibig kong tapusin kasi ilang minuto na lang tayo, mga kapatid. The deeper spiritual insight, kailangan makita rin natin yung light of eternity. Yung eternity yun, kapatid. At sa mga, lalo na sa mga kasing edad ko, 60 above, mga kapatid, we know that anytime pwede tayong kunin ang Panginoon. Dahil nakasadyan sa Biblia, 70 to 80 up to 90. Hindi natin alam. But I'm not looking about that. Ang tinitingnan natin yung eternity na magpahawalang hanggan. You cannot gauge or measure eternity in times of years. Kasi magpawalang hanggan yan eh. That's how vast, how grand is the eternal or eternity sa piling ng Panginoon. Hindi mo yan malirit. Maunawaan sa yung kaisipan lamang. But iyan ang sinabi ng Panginoon. Eternal life with Christ. Isipin mo mga kapatid na ilang taon lang tayo sa libutang ito. Maaaring tayo may paghihirap, meron tayong pag-uusig, merong mga bagay na dinadala tayo. But in the light of eternity, na doon, yung kinanta natin na kanina, na yung kinanta natin bago mensahe. What a day. What a day. What will be. That's a glorious day, sabi niya, di ba? Pag makita natin si Kristo. Pero kung minsan nasa isip natin yung langit eh. Which is okay lang, di ba? It's a place. But you see, ang dapat isipin mo, makita mo ang Panginoon mismo. Siya ang dapat makita when we see Christ. Yan ang ano dun eh. Kasi kung saan si Kristo, whether you're here o kahit sa langit ka, nandun yung joy. Di ba? Yung bang nakikita iba sa mas malalim na kahit saan ka man naroroon, kasama mo ang Panginoon. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, lahat ng mabagay aking magagawa doon sa nagpapalakas. Diba sabi niya? Amen. Kung pa sabi niya, na mas malalalim yung sabi ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Because he's looking at eternity. Mga kapatid, ganun din ba kaya tayo? Na mas sigit, na mas malalim na ngayon ang ating pananaw sa spiritual kaysa nung. Sapagat the deeper we have that spiritual insights, the more we become matured, happy, joyful, at stronger. We have that courage.
We'll be more truthful, faithful. Alam mo mga kapatid, Amen. napakahalaga sa Kristiyano yung integrity. Amen. Diba? Pag nawala yung integrity sa isang Kristiyano, walang kabuluhan. Kahit mangaral ka dyan kaysa pumunta, kung nawala yung integrity mo, napakahirap ipagyan. Kasi we're serving the most powerful God, the highest God, mga kapatid. At huwag natin gawing biro-biro dahil hindi napapabiro ang Panginoon. Mga kapatid, kaya kailangan idalangin natin palagi. Iluhod natin ating sarili. Pakumbaba tayo sa Panginoon. Na kailan tayo mag-fasting. O ba? Mag-petition palagi tayo sa Panginoon. Supplication. Lahat yan. Kaya sa prayer, yung panalangin natin is more deeper. Hindi lang sa salita, kundi yung ating kaluluwa na nananalangin na may patnubay ng Espiritu Santo. Mga kapatid. Ano pa bang masano doon? At yung pagsamba natin sa Panginoon, sa Espiritu katotohanan, hindi lang ito basta sinasabi, kung hindi mas higit pang mas malalim dyan, mga kapatid. Balang araw, lilingunin natin ito. Harap tayo sa Panginoon. Sino ba ay yung lahat ng ginawa natin dito sa lupa? Pag ikaw ay nagtanim, sabi nga, sa laman, mag-aani ka sa laman. Pag ikaw ay nagtanim sa Espiritu, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nawa na marami pa tayong higit na matutuhan dito malaman, ngunit isang bagay na ang Diyos kailanman hindi rin magkukulang sa atin. Nakikita niya ang ating katulangan, ating mga kahinaan. Nakikita pa rin yung ating dapat gawin. Ngunit dapat ang Panginoon na pagdating ng araw, wala tayong maisusumbat sa Kanya. Binibigyan tayo ng mga message. It's not only, hindi tayo saktan, kung hindi gusto na ng Panginoon na makita natin ito. Na buong puso, na hindi sa nakikita niyo ako, kung hindi makita niyo ang Panginoon. Sa pamagitan kanyang banal na salita, ito para sa lahat, para sa atin. At ganoon din sa mga makikinig pa sa social media, na nawa makita rin nila ang kanilang sarili. Harapan ng Panginoon, magkaroon silang deeper spiritual insight. Ito isang panawagan ng Panginoon. Huwag tayo manatili lang doon sa mamababaw na kaalaman. Amen? Amen? Kaya pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, to God be the glory.